Let's praise Him.
presence. Woo! I cannot contain! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Tayo patuloy na magpuri sa Kanya. Amen. Napakabuti niya sa lahat ng bagay. Amen. Thank you, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga
ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Tunghayan mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Aming Ama, pinili po namin na Ikaw ay sambahin sa hapong ito, Panginoon. Sapagkat alam namin, Ikaw ay Diyos ng lahat ng nilikha. Diyos ng saling lahi at mananatili kang Diyos ng aming buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin sa oras na ito, Panginoon. Sa iyo namin utang ang lahat sa amin. Kahit ang aming mga buhay, ang hininga na aming, Panginoon, hinihinga ngayong oras na ito, Panginoong Diyos, lahat ay nanggaling sa iyo, aming Ama. Wala po kaming maipagmamalaki sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bilang paggalang, pagsamba, pagpupuri, wala kaming pwedeng ibigay sa iyo na hindi nagmula sa iyo. Maliban, Panginoong Diyos, sa isang papuri na nagmumula sa aming puso. Mahal ka namin, aming Diyos, at salamat sa pagdating mo sa aming kalagitnaan. Tunay nga, buksan mo ang aming mga puso at pangunawa. Alam namin sa hapong ito may gagawin kang kakaiba. Tuturuan mo kami ng iyong salita na magpapalaya sa aming buhay. At sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang biyaya mo na ito ay aming maunawaan at ito ay aming maisabuhay. Samahan mo nga kami. Handa na po kaming makinig. Buksan mo ang aming puso at pinasaway namin anumang mga bagay na magnanakaw sa iyong salita sa amin, O God. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Sinasamba ka namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah! Praise the Lord! Meron po ba tayong mga panauhin ngayon? Meron po ba? Hallelujah! Meron? Wala yata. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagdadala ng panauhin ay pagpuri sa Panginoon. Amen? Wala? Praise the Lord. Kayo ho ba ay nakahandang tumanggap sa hapong ito? Anyway, alam niyo po, sa hapong ito, sino sa inyo ang nandito kaninang umaga? Glory to God. Yan yung mga uhaw na uhaw ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba na ang mensahe ng Panginoon ay hindi po naluluma? Hindi po siya bland o hindi pareho. Kahit na meron po kayong halimbawa, nag-attend kayo ng preaching kaninang umaga, nag-attend kayo sa hapon. Last week, nag-attend kayo sa umaga, nag-attend kayo sa hapon. Sa isang puso na nagugutom at naghahanap ng kapahayagan ng salita ng Diyos, laging may bago kayong matatanggap. Amen. Sapagkat ang banal na Espiritu ay laging kumikilos at depende po sa ating kapanahunan, siya ay mangungusap sa ating mga puso. Amen. Sa hapong ito, ako po ay magpapahayag nung aking preach last Sunday ng morning. Amen. Patungkol sa pagpupuri at pagsamba. Amen. Marami sa inyo ay narinig ko na yung preaching ni Pastora. Sayang, sana hindi na ako pumunta. Magsisisi ka sapagkat ngayon ay may kakaiba na ibibigay sa iyo si Lord. Amen? Okay, handa na ba kayo? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit tuwing mananambahan tayo, laging may kantahan? Ha? Laging may sayawan. Laging may pagdiriwang. Laging may, sapagkat ang pagsamba po ay celebration. Ito ay pagdiriwang. Amen? Sabi ng ang ginagawa natin tuwing araw ng linggo, tayo po ay nagkakagalakan sapagkat buhay pa tayo. Tayo ay pinagpapala. Amen. Alam niyo po, ang buhay po natin ay hindi natin talos kung kailan mag-e-end. Kaninang umaga po, habang tayo ay nananambahan, yung isang kapatiran po natin, member ng worship team, kung kilala ninyo, si Sunny Silvestre, nung tayo ay patapos ang pagsamba, tumawag ang kanyang nanay at mga kapatid. Ang kanyang tatay ay nagkaroon ng cardiac arrest at namatay.
Tagapangasinan yon. So, pagkatapos ng service, immediately umuwi. Alam niyo po, sa mga ganitong pagkakataon, habang tayo ay buhay, ialay natin sa Panginoon ang ating oras, ang ating pagsamba, ang ating lahat-lahat, dahil isang araw, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Amen! Gusto ba ninyo, nakunin kayo ni Lord, wala kayo sa bahay-sambahan, hindi kayo nakapagpuri sa Kanya, hindi po ba? O sino dito ang nakakaalam kung kailan siya kukunin ni Lord? Wala, hindi ba? Ngunit kung tayo ay parating nasa presensya ng Panginoon, ano man ang mangyari, nagpalit lang tayo ng location. Amen! So tayo po ay, buksan po natin ang ating Bible. Verse 1 lang po, ang ano natin sa awit 111. Yung mga nakapakinig na nito, praise the Lord, merong bagong revelation ang Panginoon sa inyo. Purihin si Yahweh. Sabihin mo nga, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Yan ay utos ng Diyos. Purihin siya. Amen. Okay. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Ito ba ay bayan ng Diyos? Amen. Kasama ng mga lingkod na hinirang. Amen. Sino dito ang mga hinirang ng Diyos? Kayo. Sino ang mga hinirang ninyo na mga close friends ninyo? Nandito rin sila, hindi ba? Praise the Lord. So, ang pagpupuri sa Panginoon ay iniutos ng Diyos. At walang bagay na iuutos ang Panginoon sa atin na walang pakinabangan sa atin. Later on, makikita ninyo na ang pagpupuri ay napakapangyarihan. Kung kayo ay nagbabasa ng Bible ninyo, nakita ninyo doon sa Acts, si Apostol Pablo at si Silas ay nakakulong doon sa ilalim ng kulungan nung sila ay nagpuri, lumindol at pinayalaya sila ni Lord. Amen, napakapangyarihan po ang pagpupuri. Ngunit sa hapong ito, gusto kong yung mga nag-a-attend sa hapon, kasi karamihan po tayo, mga taga sa Sagip Eskwela, ayokong ma-miss ninyo ito dahil ang pagpupuri ay lifestyle. Estilo ng buhay. Dapat lagi tayong magpupuri sa Diyos mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. At marami sa atin dahil sa mga kaganapan sa ating buhay, nahihirapan tayong magpuri. Amen, alam niyo po nung nakaraang linggo, ang aking apo si Gabriel ay nagkaroon ng dengue. Pagkatapos niyang lumabas, wala pang 3 araw, nagtain naman siya ng tuloy kung hindi siya na hospital, na dehydrate siya. Kauuwi pa lang niya ng gabi ng alas 6, kinabukasan, ang taas na naman ng lagnat. Tonsillitis. Amen. Ngunit alam niyo po, sa kapupuri namin at kapapanalangin, iligid kami ni Lord ng aming gagawin. At alam niyo pa, malakas pa siya ngayon sa nagda-drums. Amen. Walang mabigat na problema, walang imposible sa buhay kung gagawin nating disiplina ang pagpupuri at pagsamba. Amen? John 4:23-24. Alam nyo, mula ngayon, nais ko na kausapin natin ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng biyaya na magpuri sa iyo araw-araw. Ngayon, ikaklaro natin, ano ba ibig sabihin ng pagpupuri? Kasi hindi man ako marunong kumanta. Di ba? Okay, John 4:23-24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Amen. Ngayon na daw, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Okay. Ang pagpupuri ay pagsamba. Amen. So, i-define ko sa inyo ano ba ang pagpupuri. At ngayon, ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung mga faithful mag-attend sa church. Hindi yung mga naglilingkod. Hindi yung mga nagbibigay ng malaki sa iglesia. Amen? Ang hinahanap ng ating Amang Diyos ay yung nagpupuri at sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen? Okay, so explain ko yan mamaya. Sana hindi ko po makalimutan. Papunta po ako doon. Amen? So tingnan natin, ano ba ang salitang pagpupuri? Okay, ang salita pong pagpupuri ay, ang ibig pong sabihin niyan sa Hebrew ay yada. Ang ibig sabihin ng literally ay itaas ang kamay. Tanong, sino sa inyo ang nagtaas ng kamay nung tayo ay nagpupuri?
Meron bang, yung kilikit? Taas nga natin ang kamay natin. Yan ay pagpupuri. Amen? Lord, nagsusurrender ako sa iyo. Amen? Pagpupuri. Ang pagsamba, nanggaling sa salitang xiao kao. Ang ibig sabihin ay to bow down. Ang pagsamba naman, pagsamba, ito ay bow. O Tagalog ay pagpapatira pa. To prostrate oneself. Okay? So, nagpapatira pa ka. Okay. Ang pagpupuri at pagsamba, mga kapatid, ay pagkilala, pagpapakita, sabihin mo, expression. Ito ay pagpapakita ng ating pag-ibig, paggalang, pagpapasalamat, amen, sa kabutihan, kadakilaan, at kapangyarihan ng Diyos. Amen. At ang expression na ito, bakit ito expression? Sapagkat ang pagpupuri po at pagsamba ay bago tanggapin ng Panginoon, dapat ito ay nagmumula sa puso na nagmamahal sa Diyos. Pwede kang magpupuri ng fake, hindi yan totoo. Kaya the Lord is seeking for those who will worship Him in spirit and in truth, sa katotohanan. Okay? Handle ko muna yung part ng pagpupuri, mga brothers and sisters. Okay. Pag tayo po ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat. Amen? Sino sa inyo, ako po ugali ko tuwing umaga, Panginoon, salamat sa masarap na tulog, sa magandang umaga, amen, sa napakagandang panahon, sa buhay na ibinigay mo sa akin, na-restore ako, Panginoon, salamat po sa iyo. Amen? Kung tayo ay mapagpasalamat, tayo ay nagpupuri sa Diyos. Salamat po sa ulam. Kahit ito ay tuyo, masarap at malutong naman ang pagkaprito. Amen? Kahit anong kalagayan, kaninang umaga kung nag-attend kayo ng service, karugtong ng ating ay yung pagiging joyful. Na kung ano man ang meron tayo, kung tayo ay joyful, dahil ang Panginoon ay nalulugod, nagpapasalamat tayo sa mga meron tayo ngayon, dadagdagan at dadagdagan niya yan. Amen? Hallelujah! So, ang pagpupuri ay expression, hindi lamang po pagkanta ang pagpupuri. Amen, hindi lamang pagsayaw ang pagpupuri. Ang pagpupuri at pagsamba po ay lahat ng ating ginagawa. Tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Amen, lahat ng mga sumalabas sa ating bibig, iyon po ay pagpupuri sa Diyos o pagpupuri sa kaaway. Amen? Nauunawaan po natin. Amen? Okay, so kung sa susunod na tayo ay mananambahan, pag tayo ay totoong nagpupuri, tinataas natin ang ating kamay. Kumakanta tayo, alam niyo po, walang sintonado sa Panginoon. Meron pong screen. Hallelujah! Sabi ni Meng, meron pong screen ang tenga ni Lord. Ini-screen po niya ang mga sintonado. Para sa kanya ay napakagandang, ano po yun? Boses para sa kanya. Alam niyo ba na pagka tayo ay nagsimulang magpuri, tameme ang mga anghel? Hindi na sila nagpupuri. Alam niyo kung sino ang kasama natin nagpupuri? Si Lord. Amen? Kasi ang pagpupuri natin ay pinananabikan ng ating Diyos. Bakit niya pinananabikan? Kasi pwede nating i-withhold ang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Pwede nating hindi ibigay sa Kanya at hindi niya tayo pwedeng pilitin. Pero pagka ito ay didesisyonan natin na ibigay sa Panginoon, sobra siyang nagagalak. At pagka sobrang nagalak ang puso ng Panginoon, bantayan mo yung mga ibubuhos niya sa iyo na rumaragasang pagpapala. Kaya alam mo, ang mga Kristiyano nananatiling mahirap, nananatiling nakakulong, nananatiling hindi marunong magpuri. Ang nasa bibig ay hindi pagpuri, pagrereklamo. Amen. Ang mga taga-rema ay hindi. Amen po? Okay. So, sabi po dun sa Bible, dun sa, explain ko lang po yung, and the time is coming and now. Subalit na dumating na ito po ay
nag-uusap po dito ang mabutang Samaritan woman. Amen? At ang Panginoong Jesus, nandun po sila sa balon. Sabi ng Samaritana, sabi niya, ikaw ay propeta. Kasi nalaman niya, sinabi ni Jesus na, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya, wala po akong asawa. Tama, wala kang asawa. Sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay ikalima na at hindi mo yan asawa. Sabi ng babae, ikaw yata ay propeta. Sabi niya ngayon. So, sabi niya, humihingi ang Panginoon ng tubig, hindi ba? So, napunta sila doon sa pagpupunta doon sa pagpupuri, pagsamba. Sabi ng Panginoon, kayo, sabi niya ng Panginoon sa kanya, kayo ay nagpupuri. Sabi ng babae, kami ay nagpupuri sa bundok na ito. Kayong mga Hudyo ay nagpupuri kayo sa Jerusalem. Okay? Sabi ng Panginoong Jesus, darating ang araw. Sabi niya, at ang panahon ay ngayon na ang mga tunay na sumasampa. Bakit tunay? Kasi may fake. At alam nyo ba na napakaraming Pilipino ang fake worshipers? Makikita nyo sila tuwing araw ng linggo sa iba't ibang mga panambahan, nag-aalay sila ng hindi totoong pagsamba. Praise the Lord, ang iniaalay natin sa Panginoon ay tunay na pagsamba. Paano natin nalaman na tunay ang ating pagsamba? Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, kayo, ang akala lang ninyo, ang pagpupuri ay dito lang sa bundok na ito. Okay? Ang kaligtasan ay nasa mga Hudyo. Okay? Pero darating ang araw, kahit ang mga Hudyo, sinasabi ng Panginoong Jesus, wala kayong tinanggap na kautusan. Nagpupuri kayo base sa inyong tradisyon. Ang tradisyon nila ay doon lamang sa bundok na yun pwedeng magpuri. Kami naman na mga Hudyo, nagpupuri kami dahil meron kaming tinanggap na kautusan. Tama. Nasa amin ang Commonwealth of Israel. Pero, hindi rin kami tunay na nagpupuri ang mga Hudyo because they are worshiping God according to the letter, not according to the spirit of the law. Ritual lang sila, ritual. Parang tayo noon, pupunta tayo sa simbahan para lang maapis ang ating konsyensya, makapagtawsaw lang tayo at makapagganon. Akala natin, sumamba na tayo kay Lord. Pero sa katunayan, hindi tayo sumamba. Naunawaan nyo? Sabi ng Panginoon, darating ang araw. Worship and praise is an attitude of the heart. It's not a place. Hindi yung pwede ka lang dito sa church magpuri. Pwede kang magpuri sa iyong trabaho. Pwede kang magpuri sa iyong bahay. Pwede kang magpuri at sumamba sa Panginoon kahit saan, sapagkat ikaw ay magpupuri base sa katotohanan at base sa Espiritu. Amen. Anong ibig kong sabihin ng Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. At lahat ng magpupuri sa Kanya ay magpupuri spirit to spirit. Amen. Yung expression natin na nagpapatira pa, lumulundag, yun ay dahil gusto ng banal na espiritu na yun ang expression natin. Minsan may mga, alam nyo po, naalala ko nung bago pa lang ang Rema sa Pandakan, naalala ko noon, meron kaming kasama, sa El Shaddai pa lang kami noon si Arthur, kaibigan ng aking kapatid. Nagpunta sila doon para tumugtog. Alam niyo po, during the praise and worship, hindi ko alam kung anong klaseng sayaw o lundag ang ginagawa ko. Hindi ko makontrol yung ako. Anong klaseng sayaw ito? Yung ganyan ng pako, hindi ko makontrol. And hindi ko yun sinusuppress. Alam niyo kung bakit? Ang Holy Spirit ang naglilid sa akin na mag-worship ng ganoon sa pamamagitan ng pagsayaw na ganoon. Amen. Amen. At magpuri tayo sa katotohanan. Ano ang ibig sabihin ng katotohanan? Magpuri tayo base sa salita ng Diyos. Mag-agree tayo sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kung mag-agree tayo? All the earth will sing His praises. Ang mundo, ang hangin, ang lahat ng nilikha, ang kalangitan, ang mga gulay, ang mga halaman, ang mga bato ay nagpupuri sa Diyos. Ikaw pa kaya na may buhay, hindi ka nakikipag-agree sa katotohanan na yon? Amen. Praise the Lord. Kaya kung titignan mo, ang pagpupuri
Kaya, relihiyon lang tayo. Pagka ikaw ay nasa relihiyon lang, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya kung mapapansin ninyo, napakahalaga ang bahagi ng ating pagpupuri at pagsamba. Sapagkat inihahanda niya ang ating puso, binubungkal niya ang ating puso, mas makatanggap pa tayo ng mas katotohanan sa Panginoon. Amen? Sapagkat pag nagpupuri tayo out from our heart, spirit to spirit with the Lord, nakakarinig tayo. Nakakakilos ng malaya ang Diyos sa ating buhay. Minsan, kahit sa pagpupuri at pagsamba, maraming mga tao umiiyak kasi kinakausap sila ni Lord. Amen? Maraming mga tao alam nyo, pagka sumasayaw kayo, nagpupuri, napapagpag yung mga ginagawa ng dyablo sa buhay nyo. Amen? Brothers and sisters, makapangyarihan ang pagpupuri at pagsamba. Yung ginagawa natin na pagpupuri at pagsamba, hindi yung ritual na, una, opening song, tapos praise and worship. Hindi po. Ang pagpupuri ay paghahanda sa ating puso na tanggapin. Kasi alam natin darating ang presensya ng Panginoon. Amen. At inihahanda niya ang ating puso na makinig sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay. So, sabi po dito na ang pagpupuri at pagsamba ay ginagawa natin upang ipahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Nakakita na ba kayo ng isang tao na ginagawa ang isang bagay pero salat sa pag-ibig? Halimbawa, ipinagluluto mo yung asawa mo pero wala ka namang pag-ibig sa asawa mo. Hindi masarap ang luto mo. Amen? Amen ba? Kasi sabi nga ni Pastor Cesar last time, before you become a worker, you have to be first a worshiper. So, useless sa'yo na maglingkod sa Panginoon kung hindi ka worshiper. Sapagkat ang pagpupuri at pagsamba, ang ministry ay worship. Amen? Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Okay. So, ipinapahayag natin ang ating paggalang, papasalamat, at pagkilala ng kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. Ipinapakita natin ang ating pagtalima o pagsunod sa kanyang mga kautusan. Useless ka na nagpupuri linggo-linggo sa Panginoon kung pag-uwi mo sa bahay, nagsimula ka na namang magchismis, manira ng tao, walang saysay ang iyong pagpupuri. Huwag mong sayangin. Amen. Okay. Ipinamumuhay natin ang mga salita na nasa Biblia. Sabi po sa Colossians 3:23, lahat ng ating ginagawa ay i-offer natin sa Panginoon na pagpupuri. Ikaw ay nagtitinda sa generics, nagtitinda ka sa palengke, lahat yan iaalay mo sa Panginoon bilang papuri at pagsamba. Kung ikaw inaalay mo ang mga bagay na yan bilang papuri at pagsamba, gagawin mong excellent. At ang bonus at ang promotion at ang increase sa bayad ay bonus lamang yon. Amen? Marami sa atin nakatingin sa promotion, nakatingin sa bonus, pero hindi natin pinagbubuti ang ating mga trabaho. Amen? Kailangan, anuman ang ating gagawin, ito ay pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Okay, ang pagpupuri ay pakikipag-ugnay sa panalangin. Kung ikaw ay hindi nananalangin, hindi ka nagpupuri sa Diyos, kasi sa pananalangin, kailangan mong magpuri para dumating ang presensya ng kakausapin mo. Sabi sa Psalm 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Kaya tayo ay nagpupuri. Alam niyo po, pagka mananalangin tayo, ano bang itinuro ng Panginoon? This is then how you should pray. Sabi sa Matthew 6, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Ano yon? Pagpupuri. Bago ka manghingi ng mga hihingin mo sa buhay, purihin mo muna ang Panginoon sapagkat nalulugod ang Panginoon sa iyong pagpupuri. Marami sa atin ang nananalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Yung presensya, tama, nandun ang presensya ng Panginoon, pero yung manifest presence niya na ililid ka niya, ano specifically ang hihingin mo, hindi na mismo kasi hindi ka nagpuri. Amen? Alam niyo, minsan maraming mga pagkakataon, I don't have to ask God for things. I just worship Him. Nagpupuri lang ako.
Amen? Alam nyo, pagka ang presensya ng Panginoon nandun, parang hindi mo nga masabi kung ano yung gusto mong sabihin kasi sa Panginoon. Kasi pagka dumating ang presensya niya, yung bagay na hinihingi mo, alam mo, sa kadakilaan at kapangyarihan niya, inconsequential. Hindi mahalaga. Amen? Nagbabasa ako ng autobiography ni Reinhard Bonnke. Nung nag-start siya ng ministry niya sa Africa, kahit pambayad nung renta doon sa kanyang printing press, wala siyang pambayad. Tapos sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng 30 rands, yung ano nila, yung parang peso natin. Nangusap ang Panginoon sa kanya, bakit ka humihingi ng 30? Ayaw mo bang humingi ng 1 milyon? Bakit hindi 1 milyon ang hilingin mo? Nung sinabi yun ng Panginoon sa kanya, Lord, ang kailangan ko ay 1 milyong kaluluwa. At sapagkat alam ko, kung ang i-desire ko ay isang bagay na magbibigay ng higit na papuri sa Kanya, anumang lahat ng bagay na kakailanganin ko, ipoprovide niya. Sa ating pagpupuri at pagsamba, pag dumating ang presensya ng Panginoon, makakalimutan mo yung mga bagay na maliliit. Na yun ang dahilan kung bakit ka nagpupuri at pagsamba. At i-overwhelm ka ng presensya ng Diyos para mas makita mo ang puso niya. At malaman mo kung ano ang mas mahalaga sa Kanya. Hindi yung mga bagay na hinahanap mo na walang halaga sa Kanya. Yun ay mga bonus na ibibigay na lang niya kung mahit mo ang kanyang puso at ang kanyang spirito. At maraming Kristiyano, we don't really aspire to worship and praise God. Lumalapit lang tayo to ask for things. No! Ang tunay, ang totoong pagpupuri at pagsamba ay hindi paghingi ng mga bagay sapagkat ibinigay na. Amen? Ang tunay na pagpupuri at pagsamba ay pananatili sa kanyang presensya. Sabi nga ni Pastora Citas, dahil sa kanyang presensya, merong kapayapaan, nandun ang pangako at nandun ang probisyon. Ang pagpupuri at pagsamba nagdadala sa presensya ng Diyos. Amen? Pagka tayo, we purpose in our hearts that every time we praise and worship, we do not expect for anything else except the presence. Sapagkat kung dumating ang presence, kung ano yung pinaplano mo, I bet you, babaguhin yan ng Panginoon. Amen? Just love God. Just love Him. Dahil lahat ng bagay, alam nyo, ang tool to revelation is praise and worship. Sabi niya, Pastor, hindi ako, ang pagpupuri at pagsamba, hindi po pag-awit. Ang pagpupuri at pagsamba, sabi sa Romans 12:1-2, sinabi ni Pastor, is offering our bodies as living sacrifices. Sakripisyo na isang masamyong halimuyak sa ating Diyos. Amen. Amen ba? Marami pa tayong aaralin sa bagay na ito. Okay, so tingnan natin. Alam niyo po, itong subject na ito ng praise and worship ay napaka-prominent o lutang na lutang sa buong Biblia. Makikita ninyo, ang buong Psalm ay puro pagpupuri. Nakita natin na ang bayang Israel, sa tuwing sila ay nakakaano ng mga suliranin sa buhay, nagpupuri sila sa Panginoon. Hindi dahil sapagkat alam nila ang Panginoon ay kayang-kaya silang palayain. Amen? Okay, may natututunan po kayo. Amen. Dalangin ko na pagkatapos nito, maging worshiping tayo, believers. Amen. Hindi worship na laging kumakanta na lang. Okay, mahalaga yon, pero lahat ng ating gagawin, conscious tayo na, Lord, ako ay papasok sa trabaho ngayon, nais ko na ang aking trabaho ay maging kalwalhatian sa iyo. Amen. Sapagkat meron tayong love relationship with the Lord. Kahit kayo na mga nanay, amen, ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay pagsamba. Yun ang ating relasyon sa Kanya. Yung pag-ibig. Halimbawa kayo, minsan, pagka tayo ay naglilingkod na sa ministry, nakakalimutan natin na hindi, nagbi-ministry naman ako, okay na to. Minsan yung pag-ministry mo nga, hindi maganda, di ba?
Halimbawa, hindi pwedeng isubstitute natin ang ministry sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. In the same manner na ang mag-asawa, hindi mo pwedeng isubstitute, Sister Jer, ang paglilingkod mo kay Brother Orly sa kanyang mga pangangailangan. Amen? Sapagkat kung ganon ang mangyayari, mabuti pa, hindi asawa ang hinanap mo, kundi katulong. Kasi may mga nanay, masyado silang meticulous sa bahay, linis dito, linis dyan, dumating ang asawa, galing sa trabaho, merong grasa-grasa ang paa, pumasok sa bahay, pagtingin, ano ka ba? Sabi ng asawa, puro grasa yung inakit mo dyan. Sinigawan yung asawa. Kung ganun ang asawa mo, gugustuhin mo ba? Dinaangat niya yung paglilingkod sa'yo kaysa dun sa pag-ibig sa'yo. Hoy, gusto ba ninyo yon? Minumura ka ng asawa mo kasi nagkalat ka ng grasa sa loob ng bahay. Gusto mo ba yon? Ipinagpalit ang pag-ibig doon sa paglilingkod. Ganon din ang Panginoon. Pwede tayong maglingkod sa Kanya, pero hindi natin siya iniibig. Ayaw yun ng Panginoon. Mamaya basahin ko sa inyo. Sabi niya doon sa sa bayang Israel, ganyan ang ginawa ng Panginoon, 'di ba? Puro ritual na lang. Kaya sinabi natin ang ating pagsambat, pagpupuri ay hindi legalistic, hindi according to the rules, kundi ito ay malaya. Kaya ang ating title ng aking ipapahayag ay malayang pagpupuri at marangyang pagsamba. Bonggang pagsamba kay Lord. Amen. Praise the Lord. Okay. Sino ang dapat nating papurihan? Okay? Minsan, pinupuri natin ang mga tao, tama? Tama, may pinupuri kayong tao. Si Pastor Rasitas, pinupuri ko, ang galing magturo. Dahil sa kanyang kagalingan, meritorious na ginagawa, dahil sa kanyang pagmamalasakit sa atin, sa mga Bible students, kapuri-puri yon. Okay? Pero ang mas higit natin na ina-aspire ay yung pagpupuri sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay pinupuri niya ang kanyang mga anak. Amen? Sabi po sa Romans 2:20, pwede pala tayong pupurihin ang Diyos. Yes! Amen? Sabi nga sa Romans 2:29, ganyan natin, ang tunay na Hudyo ay taong nabago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa katautusang nasusulat. Kasi sabi ng mga Hudyo noon, Hudyo ako'y natuli. Kaya yung mga hintil, hindi sila totoo na mananampalataya kasi hindi sila natuli. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na mahalaga ngayon kung ikaw ay natuli o hindi. Sapagkat ang tunay na Hudyo ay hindi sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Kung tayo po ay mabubuhay sa mundo, ang ating adhikain ay tayo ay parangalan ng Diyos. Maganda na parangalan tayo ng tao, pero kung tayo ay laging pinaparangalan ng tao, magiging mayabang tayo. Pero kung ang Diyos ang nagpaparangal sa atin, mas lalo tayong magiging mapagpakumbaba. Amen? Sabi ng Panginoon, the meek shall inherit the earth. Amen? Gusto ba ninyo ma-inherit ang earth? Magkaroon kayo lahat ng lupain sa Concepcion at Marikina Heights ay sa inyo. Example lang yun. Okay. So, ang Diyos ang dapat nating papurihan. Amen. At alam nyo, ang tao pwede nating papurihan. Pero, hindi natin pwedeng sambahin ang tao. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. So, hindi mo pwedeng sambahin dun sasabihin sa nilalaw-ligawan mo, sinasamba kita. Ano na yon? Idolatry. Amen? Huwag mong sambahin ang tao sapagkat yan ay idolatry. So makikita natin ang pagsamba sa Diyos, makikita natin sa Bible ay napakadami. Even in the book of Moses, napakadaming instances ang nagpupuri. Nung sila ay nakatawid sa Red Sea, nagpuri sila. In the Old Testament, pinupuri nila ang Panginoon sapagkat sa kanyang kadakilaan. Anong kadakilaan na ipinakita ng Diyos? Sa kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Amen? Makita mo ang nilikha ng Diyos, ang gaganda. Diba? Tingnan mo ang katabi mo, napakaganda. Nilikha yan ni Lord. Alam nyo, kahit po yung pinakamagandang bulaklak sa bundok na walang nakakakita, natutuyot, walang nakakakita, sasabihin ba natin, sayang? Hindi po. Sapagkat nung sila ay namukadkad, nalugod ang Diyos sa kanyang nilikha. Amen?
So, lahat ng ginawa ng Diyos ay napakaganda. At lahat ng mga yan ay nagpupuri sa Kanya. Amen? So, sino ang mga nagbibigay papuri? Sino dapat ang nagbibigay papuri sa Diyos? Awit 148:114. Sige, basahin nga natin. Lahat tayo, sabay-sabay. Ito ay tula. Sige nga. Puri si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Sino daw magpupuri? Kalangitan, nagpupuri sa Diyos. Amen. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng mga anghel, nagpupurit, magdiwang, kasama ang hukbo noong karamihan. Alam niyo po, ang mga anghel, they come in host, mga hukbo-hukbo ng mga anghel. Kaya napaka-powerful ang ating confession kasi pagka tayo ay nag-agree sa salita ng Diyos in thanksgiving, in declaration, binaback up tayo ng mga hukbong mga anghel. Kaya kung nandito kayong umaga kanina nag-exhort si Pastor Aya ng the I am factor, totoo po yun. Dahil ang creation ng Panginoon, they cannot help but worship and praise God. They were created for God, for that. Okay? Ang araw at buwan, wow! Ang araw nagpupuri kay Lord. Ang buwan nagpupuri kay Lord. Siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Sino ang naglikha sa lahat ng bagay na yan? Ang Diyos. Alam mo, ang nilikha ng Diyos mula sa kanyang salita. Pagka naririnig nila ang salita ng Diyos, tumutugon sila. Kung ang salita ng Diyos ay ilalagay mo sa bibig mo, at ikaw ay magiging bibig ng Diyos, tutugon ang lahat ng nilikha. Kaya pag sinabi mo, ako ay mayaman, lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng mga anghel sa buong mundo, kukunin yon ang kayamanan na yon at dadalhin sa bahay mo. Wala silang magawa eh. Dahil the same creation who were created by the word and the voice of God will have to respond to the word and the voice of God. Ngayon, kung kulang ka ng papuri at pagsamba, marami kang kulang sa buhay mo. Huwag mong sisihin ang pastora mo o ang Diyos. Ang sisihin mo ay ikaw. Bukas mo ang bibig mo at magpuri at sumamba ka sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo, nakafocus tayo sa mga kabigatan natin at pangangailangan natin. Sa pagpupuri, inaalis natin ang ating pansin at ang ating focus sa mga kaganapan sa buhay natin at itinutuon natin yan sa ating Diyos na naglikha sa atin. Amen? Amen. Tayo na mga taga-apitong, taga-tangili, hindi kayo mananatiling mahirap. 20 years ago, mahirap pa ako sa inyo. Ngunit after 21 na nagsiserve ako sa Panginoon, natutunan ko kung ano ang kapangyarihan ng pagpupuri. Wala akong pangangailangan. Sapagkat ang Diyos ay totoo sa Kanyang salita. Alam nyo ang kailangan nyo? Katapatan. Na kahit dumating ang mga pagkakataon na parang pumapalya, pagpatuloy tayo. Kaya ang tawag sa atin ay believers. Full of faith. Faithful. God did not create us to be successful. He created us to be faithful so that we can be successful. Maging matapat. Amen? Sa mga ganitong pagpupuri ito, kapatid. Alam nyo ba na pagka kayo ay narito dyan sa upuan na ino, pinupuri nyo ang Panginoon. At ini-encourage nyo kami ng mga pastor nyo. Pwede naman kaming gumawa ng ibang bagay. Bakit ko ba sasayangin ang buhay ko? Para Sunday in, Sunday out, Friday in, Friday out, Wednesday in, Wednesday out. Magbisita sa mga sa mga may sakit, mag-funeral service sa mga patay, mag-dedicate. Bakit ko sasayangin yon ang buhay ko? Samantalang may pera ako, pwede ako magliwaliw sa buong mundo. Sapagkat para sa akin, pinakamahalaga ang agenda ng Panginoon. Pinakamahalaga ang buhay na ito, nalilikha niya para magpuri sa Kanya, ay ibalik ang papuri. Until you have a revelation of that, until you know where God called you,
hindi kayo magiging worshiper. Amen? Amen! Kaya huwag nating sabihin, narinig ko na yan. Sa papuri, alam ko na yan. Hindi mo pa alam. Amen. So, tuloy natin. Verse 7. Okay, verse 6. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan, hindi magbabago, magpakailanman. Natatanggal mo ba ang araw dun sa kinalalagyan niya? Hindi. Amen. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan. The whole earth, ang ibig sabihin nito. Amen. Maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod sa lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naroroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinakamataas sa langit at lupa'y maluwalhating ganap. Siya ay nagpapalakas sa sariling bansa, kaya't pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Ang sambahayan ng Rema, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Magpapatalo ba tayo sa mga yan? Hindi tayo magpapatalo. Kaya yung mga bago dati, hoy, grabe naman nun, may sumasayaw-sayaw, lumulundag-lundag, sumisigaw. Yun po ang, pagka kasi dumating ang presensya ng Panginoon at may sinabi niya sa'yo, anak, binigay ko na sa'yo yung kontratang 1 milyon. Ay, Lord! 1 milyon pala yun, sisigaw-sigaw ka na. Kung binigyan ka ng 1 bilyon, baka mawindang ka. Amen? Kaya tayo nagpupuri kasi alam natin walang limitasyon ang Diyos. Alam mo, may mga pagkakataon na nagpupuri kami. Pagkatapos naming magpuri, walang makapagsalita. Alam mo kung bakit? Hindi mo kasi makontain. Walang tamang salita. Hinahayaan na lang namin ng Panginoon na bibigyan kami ng verse. Amen? Napakasarap kaya. Dumadating ang proteksyon, ang immunisasyon, dumadating ang provision. Alam nyo, lahat ng mga kapangangailangan natin sa buhay, kung matututo lamang tayong magpuri, yan ay may katugunan. Amen. Okay. So, sino daw ang magpupuri? Lahat. Sa nasa itaas, nasa ibaba, lahat ng nilikha. Kung lahat ng yan nagpupuri, ikaw pa kaya? Kahit prinsipe, kahit hari, required tayo na magpuri sa Diyos. Okay. Hindi lamang yan. Sabi po sa Psalm 22:22, lahat ng mga anak niya dapat mas higit na magpuri sa Kanya. Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Tapos, lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Psalm 66 verse 8, ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Sa Ingles, oh bless our God, you peoples, and make the voice. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng mga digmaan? Ang mga bansa hindi nagpupuri sa Diyos. Kaya alam niyo po, pag tayo ay nagpupuri, naghahari ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya nga kinakanta natin, you rule, you reign, you reign. Pagka siya ay pinapupurihan, alam niyo ba na hindi tayo pipilitin ng Diyos na purihin natin siya, sapagkat binigyan niya tayo ng pagpipili. Ngunit sa sandaling pipiliin natin siya, sinasabi natin sa Kanya na, Panginoon, Ikaw ang maghari sa buhay ko. At pagka siya ay naghari sa buhay mo, He will take His rightful place, igaguide ka niya, hindi ka mawiwindang. Amen? Kaya kung tayo ay hindi nagpupuri, hindi natin siya ini-invite. Sabi niya, God inhabits the praises of His people. Once na nagpuri ka, anong inhabit? Dwells. Namamahay. Kung kasambahay mo ang Diyos, may pagkukulang ka. Kung kasambahay mo ang Diyos, may confusion? Wala. Kung kasambahay mo ang Diyos, merong away, merong evil work? Wala. Amen?
Kaya, imbitahin natin, ang maganda sa pagpupuri, pag tayo ay nagpupuri, pinupuno ng Panginoon ng kanyang presensya ang ating tahanan. So, dumadating ang atmosphere ng presence. At pagka nandun ang atmosphere ng presence, dahil nananahan siya, hindi siya doon aalis for as long as you are worshiping and choosing Him to reign. So, ang bahay mo ay mapupuno ng presensya, at pagka nandun ang Diyos, imamagnet mo. Bakit mo imamagnet? Kasi pag nagpupuri ka, tumutugon ang lahat ng nilikha. Sila lahat ay kikilos, pati mga anghel. And the angel of prosperity will start supervising your house. Amen? The angel will start commanding other angels to bring the prosperity in your house, the healing, the peace, the joy. Alam mo, mula nung kami ay nasa Panginoon at kami, hindi ko matandaan kung kailan kami nag-away at nagkaroon ng argument ni Brother Ton. Parang minsan sobra naming payapa na nakakabore yung kapayapaan namin. Walang excitement. Alam niyo yon? Alam niyo yon? Yung parang, wala, everything is at peace. Okay, it's gonna be all right. May mga problema kami sa negosyo, alam namin na may solusyon. Amen? Praise the Lord. Kaya wala yung nararatel, wala yung nai-stress, wala. Ang sarap. Amen? Okay, so sige. Okay, bakit natin kailangang purihin at sambahin ang Diyos? Okay, sapagkat siya ay dakila at kamangha-mangha. Alam niyo po, yung napakagandang bulaklak na makikita natin sa parang, kahit saan dyan, kabundok, kung may nakita kayo, ang tao, kahit sa kanyang karunungan, at kahit sa lahat ng technology na meron siya, hindi siya makakagawa ng katulad noon. Amen? Amen? Hindi siya makakagawa ng katulad noon. Amen? Ngunit yung bulaklak na yon, ngayon, maganda, namumukadkad, bukas wala na, sayang ba? Hindi. Dahil sa kanyang pumumukadkad, naibuga niya ang kanyang bango, nalugot ang Diyos. Amen. Okay. Pangalawa, sa Old Testament, pinupuri nila ang Panginoon dahil sa kanyang kamanghamanghang paglikha, dahil siya ang nagsusustain sa kanila, sa pangangailangan nila, at siya ang Diyos na who reigns, siya ang ruler ng world. In the New Testament, pinupuri natin tayo na nasa mga Bagong Testament, pinupuri natin ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin kay Kristo. Kaya nung ipanganak ang Panginoong Hesus, grabe ang pagpupuri ng mga anghel. Meron ng kapayapaan ang tao at Diyos. Grabe ang pagpupuri even when Jesus died, pinuri siya ng senturyon. Ito nga, ang anak ng Diyos. Amen? Sa mga disciples, nagpuri sila. Yung mga taong pinagaling niya, yung mga pinakain niya kaninang umaga na 10,000, nagpupuri. Amen. So sa lahat ng ating buhay, walang katapusang pagpupuri ang dapat nating ialay sa Panginoon. Amen. Okay, paano dapat magpuri? Paano? Okay, sa pamamagitan ng pagsasalaysay, by telling. Walang hanggang papuri ang aking isasay. When you tell people about the goodness of God, pag ikaw ay nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos, pinapupurihan mo siya. Amen? Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga magagandang gawa. When you gossip about what God is doing for you. Amen? Pangalawa, pagsigaw na may kagalakan. Tingnan natin, Psalm 34 verse 1 to 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko, patitigilin. Pagsigaw na may kagalakan, Psalm 32 verse 11. Psalm 32 verse 11, please. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Ano daw ang meron nung tapat kay Diyos? Sa Diyos. Ano meron ka? Ha? Bakit? Ano daw ang meron kung ikaw ay tapat sa Diyos? Meron kang taglay na kabutihan ng Diyos. Taglay-taglay mo ang kanyang kabutihan. Kaya lagi kang nagpupuri.
Ang pag-awit ng masasayang awit ng pagpupuri, Psalm 95 verse 11. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ng batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Kung nagpupuri tayo sa Diyos, hindi tayo nagluluksa. Amen. Masaya, nagdiriwang. Sabi mo, magdiwang ka. Ano pa? Pagsayaw at pagtugtog. Sa Psalm 150, anong sabi niya? Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ito ba ay banal na templo? Yes. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginagawa, siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Alam niyo po, pinupuri natin ang Panginoon sapagkat napakadakila at napakaganda ang kanyang ginagawa. Sinasamba natin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. We praise God because of His great works, because of what He has done in our life, because we want to thank Him for all His goodness, for preserving us, for healing us, amen, for making us prosperous, but we worship God because of who He is. Sapagkat siya ay karapat-dapat sambahin. Hindi dahil hindi mo lang siya sasambahin sapagkat maganda ang ginawa niya sa iyo, kahit ano ang nararanasan mo sa buhay mo, kung matututo kang sambahin mo, despite napakapangyarihan yan. Sapagkat siya ay Diyos, karapat-dapat siyang sambahin. Amen? Okay. So, paano pa natin siya papurihan? Saan at kailan tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon? Psalm 113 verse 3. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. So, kailan daw? Mula sa pagkagising mo sa umaga, hanggang sa maghapon busy ka sa trabaho, make sure that your work is dedicated to God, to worship Him. And then, bago ka matulog, papurihan mo siya sa kanyang pag-iingat sa iyo. Non-stop praise and worship. Paano, Pastora, mag-worship ako? Hindi. Ang puso mo ay nagpupuri at sumasamba. Kaya alam niyo, ang mga Kristiyano, hindi mo sila mapigilan magsabi ng, praise the Lord. Pag kami nakikitang, praise the Lord. Minsan, OA naman ang mga Kristiyano. Sister, namatay ang tatay mo, praise the Lord. Huwag namang weird. Huwag namang ganon. Nadukutan ako, praise the Lord. Huwag namang ganon. Hindi mo na pinapupurihan ang Panginoong Diyos. Sasabihin mo, nadukutan ako, pero ang Panginoong Diyos, ibabalik niya yan sa akin. Amen? Praise the Lord. Hindi yung, namatay ang tatay mo, praise the Lord, namatay ang tatay ko. Hindi po ganon. Okay? Okay. From the rising, as sa pagkakatipon, pag tayo ay nag-iisa sa bahay, magpupuri tayo, sasamba tayo. Alam nyo ba, na napaka-powerful yung isa lang kayo. Kaya ang devotion, lalo na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo pwedeng hindi worshiper. Kasi wala tayong paghuhugutan ng lakas. Amen? Wala tayong paghuhugutan ng revelation kung wala tayong panahon sa Diyos. Amen? Anong isi-share mo kung wala ka namang narinig? Amen ba? Sa pagkakatipon, awit 111, sabi natin kanina, merong congregational worship. At alam niyo po, si Haring David, siya ang nagkaroon ng napakagandang kapahayagan tungkol sa kapangyarihan ng praise and worship. Siya po ay nag-assign ng 4,000 na Levites para magbibigay ng papuri at pagsamba sa Diyos 24 hours a day sa templo. At ito ay may bayad. Kaya ba nating mag-hire ng 4,000? Wala nga tayong 4,000. Amen? Kaya nating magbayad ng 4,000? Glory to God! Wala lang tayong i-assign na magbigay. Pero, kapatid, kailangan bang bayaran ka para magpuri ka sa Diyos? Pagka sa tao ka umaasa ng bayad, ganyan lang. Pero pagka Diyos ang nagbayad sa iyo, ganyan. Doon na ako kay Lord. Di ba? Okay.
So, ang Panginoon sa umagang ito, sa hapong ito, nananawagan siya sa atin na tayo ay magpuri sa Kanya. Amen? Psalm 111 verse 1 to 10, tignan po natin. Ba't wala tayo yung ating relo dyan? Anong oras na? Basahin natin ng sabay-sabay. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Paano daw tayo magpuri? Ang ibig sabihin ng buong puso, nagpupuri ka ba, iniisip mo yung, wow, ano kaya ang sale ngayon sa SM? Buong isip! Ano kayang kakainin ko mamaya? Mamaya, ano kayang pagkain namin? Mamaya, ang ulam na naman namin, bagoong. Lalagyan mo ng toyo. Paano ka makakapagpuri? Gusto ka sanang bigyan ni Lord ng hamon. Buong puso, amen. Buong kalakasan, pasalama, ibig sabihin, kumpleto. Walang itinatago, hindi ka nagpipigil, unreserved, unhindered, malaya. Pagka ikaw ay nagpuri ng malaya, ang pagpapala, rumaragas ang darating sa'yo. Pagka meron kang inire-reserva, wala. Amen. Okay, ano pa? Sabi niya, buong puso ko siyang, paano magpuri? Pasalamatan. Ang pagpapasalamat ay pagpupuri. Aking pupurin sa gitna ng bayan, kasama ang mga lingkod na hinirang. Alam niyo po, itong lingkod na hinirang, sa ibang translations, the company, mga close friends mo. Dapat, sino ba ang mga intimate na mga kaibigan mo? Yung asawa mo, magpuri kayong dalawa. Yung best friend mo, magpuri kayong dalawa. Yung boyfriend mo, kung hindi mo siya kapuso sa pagpupuri, hindi mo siya dapat boyfriend. Kung hindi siya makakapag-flow sa'yo sa pagpupuri mo at pagsamba mo sa Panginoon, you have no business being intimate with Him. Dahil He will pull you out of your life of worship. Amen? Kaya huwag kayong makikisama sa mga taong ayaw magpuri sa Panginoon. Alam nyo, kung ayaw nating magpuri sa Panginoon, whether we like it or not, ang pinupuri natin ay ang dyablo. At kung ang pinupuri natin, hindi ko naman pinupuri ang dyablo, yun na lang nakasimangot ka. Reklamo ka ng reklamo, nagpupuri ka sa dyablo. Amen. At ang lahat ng puwersa ng dyablo ay darating sa bahay mo. Katulad nga ng sinabi ni Pastor Ayan, if you say, I am poor, all the forces of poverty in the universe will start coming to you, knocking at your door and camping in your house. Kasi siya ang pinapupurihan mo. Bakit? Ang pagpupuri ay pagsasabi, pagsasaysay. Amen? The whole kingdom of darkness will come into your house. But if you worship God, the whole creation of God will come knocking at your door, bringing what you want. Amen! So, mahalaga po yan So, iingatan natin sapagkat ang labi natin, ang ginagamit natin sa pagpupuri, dapat magamit natin para lamang sa Diyos. Amen! Ano pa? Ang mga gawa ni Yahweh, tunay napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Paano daw tayo magpupuri? Aalalahanin natin, kahit ngayon, halimbawa, Lord, parang ang tagal ko noong bago pa ako sa Panginoon, bakit tuwing meron akong hihingin, kaagad-agad dumadating? Ngayon, ang tagal ko na, bakit parang ang tagal naman yata yung answered prayer ko? Pansin nyo? Kasi noon, ang mga bata, pagka may hiningi sa magulang, binibigay ka agad. Pero pagka lumaki ka na, kailangan manampalataya ka na. Exercise mo na ang muscle mo. Kaya hindi na yan libreng, di ba pagka mature Christian ka na, di ba pastora? Kaya nga alam nyo, nung bago ako sa Panginoon, kahit na hindi ko pa sinasabi, binibigay. Pero as I mature in the Word, kailangan ko na exercise ang pananampalataya ko, na pananampalatayanan ng salita ng Diyos sapagkat hindi na ako bata. Kayo ba ay bata pa? Mahirap magpuri kung ikaw ay may sakit. Kami ni Blanca nung nakikita namin si Gab-Gab na ang taas-taas ng lagnat, 39-40, madali bang magpuri? Hindi! Pero sa Hebrews 13:15, let us offer a sacrifice of praise, the fruit of our lips giving thanks.
Ano ang pinupuri na? Lord, salamat at magaling na siya. Lord, salamat at mabait na ang asawa ko. Babalik na siya sa amin. Ibibigay na niya ang buong sweldo. Siya ang pinakabait na asawa sa buong mundo. Wala siyang katulad dahil ibinigay mo siya sa akin. Maaaring nagkamali ako, Lord, sa pagpili sa Kanya, ngunit Ikaw ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko siya papalitan. Babaguhin mo lang siya. Amen. So, nagpupuri ka. Amen? Paano ka nagpuri? Sa katotohanan. Nasa Panginoon, ayaw niya ng divorce. Hindi porke asawa mo hindi pa naman kami Kristiyano noon, pwede ko na siyang i-divorce. No! Amen! If you cannot make that relationship work, you cannot make and be successful in any relationship. Because the devil is teaching you to divorce, and that is not of God. Amen! Kala nyo hindi kami compatible. Yung may sabi sa'yo, Amen! Wala namang compatible dito. Sino ba ang compatible dito? Pag nakita nyo kami ni Brother Tom, compatible ba kami? Ha? Odd couples kami, odd. Magkaiba kami, pati. Pero, natuto kami kung paano kami dahil ang Diyos ang aming tinitingnan. Tanungin nyo sa mga kasama namin sa bahay, hindi kami nag-a-agree sa lahat ng bagay kasi may sarili akong isip. Matalino ako sa aking paningin. Amen? Pero, alam niyo po, yung mga pagkakataon na hindi ako nagsasubmit sa asawa ko, grabing grief ang inaabot ko. Pero nung natutunan ko na ang pag-submit sa asawa, lalo na Kristiyanong asawa, ay pagpapala at nakakabata. Nagtataka ba kayo? Bakit mukha akong bata? Ba? 59 na ako. Ang sikreto, nagpapasakop ako sa aking asawa. Pagka sinabi niyang hindi, kahit alam ko na mas okay yung sa akin, hindi. Di ba? Ano bang mawawala sa akin kung mag-submit ako? Sagot naman niya ako. Mas marami siyang pera kaysa sa akin. Amen! Pagka sinabi niyang hindi. With all my heart. Amen. Okay, so, with all our heart. Paano daw tayo magpuri? With obedience. Sa verse 10, makikita natin doon sa verse 10. Ayan, sabi niya, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Alam niyo, mga Kristiyano, kung bakit hindi kayo nagsasucceed, the lack of money is the lack of wisdom. Lahat ng bagay ay dahil sa wala kang wisdom. Nagkakaproblema ka sa mga anak mo kasi wala kang wisdom, pamahalaan sila. Nagkakaproblema ka sa trabaho dahil wala kang wisdom. Nagkakaproblema ka sa negosyo dahil kulang ka ng wisdom. Ang kailangan mo ay wisdom. At nakukuha yan sa pagpupuri. Amen! Taong masunurin, pupurihin lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. Alam nyo, napakahalaga ng wisdom sa kapanahunan natin, lalo na sa aming mga negosyante, sa aming pakikipag-deal sa mga government agencies. Kung wala kang wisdom, madi-discourage ka na magnegosyo. But praise the Lord, pag binigyan ka ni Lord ng wisdom, kasama ang pabor. Saan nyo nakukuha? Panginoon, sa umagang ito, pupunta ako sa BIR. Glory to God! Salamat, O Diyos! Nagpapasalamat na ako sa mga anghel mo na kukuha sa mga papel na ipinapapirma ko. Sila na ang magpapapirma sa boss. Salamat sa mga anghel mo, Lord! Amen? Naalala niyo sa prayer meeting? Concerning my sons and daughters, sabi ng Panginoon sa Isaiah 45:11, sabi ni God, you command me. Sige, ilabas mo nga. Baka may ma-bless dito sa verse na to. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. You command me.
Uutusan mo si Lord? Hindi! Uutusan niya ang mga anghel niya dahil ikaw ay sumamba at nagpuri sa Kanya. Dali mo ang maraming customers. Amen? Ay, nako, pagka nagkaroon kayo ng revelation, ewan ko kung hindi kayo umalagwas sa buhay nyo. Amen? Amen. Hindi ako nagsasalita dito out of nothing. I have experienced the power of God in my life and the power of worship. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon, ang mga anak ko ay worshipers. Amen. At hindi lang sila, ang aking mga apo ay worshipers. Amen. So, kung tayo ay nagpupuri, meron tayong pagtalima. Hindi pag-awit, hindi pag-ano, kundi pagtalima. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong kaliligtaan ang pagkakatipon. Kung inuuna mo ang labada mo, ano ang karunungan ang makukuha mo sa paglalaba? Ang dami namang araw na pwede kang maglaba, mamalansya, ba't mo pa ipatataon ng Sunday? Alam mo, minsan, hindi ko maintindihan ang mga tao. Pagka nangailangan naman, sabi nga ni Pastora, kung sino-sino ang pinupuntahan hanggang sa si Bombay na lang. Lalong nalubog sa utang. Amen? Okay. So, sabi niya, sa Old Testament, sabi po niya, gaano daw tayo kadalas? Sabi natin, from the rising of the sun. But Psalm 119:164 said, 7 times a day, I praise you because of your righteousness. Ibig sabihin, sa 7 times a day, tumitigil siya sa kanyang ginagawa at nagpupuri siya. Hindi yung 7 times a day, nag-ano ako, Lord, nagluluto ako, naglalaba ako, nagsimula ako maglaba ng alas 9, natapos ako ng alas 11. I praise you, Lord! Praise you, Lord! Praise you 7 times. Hindi yon. Titigil ka sa ginagawa mo at ikaw ay magpupuri. Kaya ba ninyo yon? Praise the Lord na Old Testament yan. Ngayon, New Testament, nandito ang Holy Spirit. Pwede tayong magpuri sa Panginoon. Ano ang mga epekto ng pagpupuri sa Diyos? Glory to God. Una, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya. So, gusto ba ninyong hanapin kayo ni God? Amen? Nasaan na kaya yung anak ko para mapagpala ko siya ngayon? Itong anak ko na ito, mayroong darating na hindi maganda, mayroong impending harm na gagawin ng kaaway sa kanya. Hahanapin ako ni Lord, magpuri ka na anak para mag-receive mo sa vision. Amen. Naghahanap ang Panginoon. Doon sa binasa natin, gusto mo bang hanapin ka ni Lord? At pagka ba kayo ay hinanap ni Lord, ganun-ganun lang? Ang magulang ninyo, pagkahanapin kayo, nasaan ka na? Tapo mo yung basura. Linisin mo na to. Ayusin mo yun. Pero ang Diyos, pag hinanap ka, ano ang gagawin niya? Pagpapalain ka. Amen? So, gusto kong hanapin ako ni Lord. Amen? Okay. Pangalawa, bakit siya naghahanap? Sapagkat siya ay nananabik. Na-imagine na ba ninyo na kapapanabikan, matasabik ang Diyos sa inyo. Halimbawa, sabi nga ni Pastora, manalamin ka nga mamaya. Yun mo yung sarili mo. Isa ka bang tao nakakapanabikan ng Diyos? Pero alam nyo, pinapanabikan tayo ng Diyos. Sabi po niya sa Isaiah 43 verse 21, tingnan natin. These people, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang papuri. Yan ang purpose ng buhay mo. Hindi para maging mayaman. Tingnan natin yung English. English. These people I have formed for myself. Para sa akin. They shall declare my praise. Amen? Ang rason ng Panginoon, hindi para ikaw ay magpastor, magministry, siguro kasama yun dun sa ano niya, pero ang panganahing layunin niya, kaya kanya nilikha ay para magdeklara ng pagpupuri sa Kanya. Kasi kung sasabihin natin na nilikha ako ng Panginoon para maging intercessor, maging pastor, maging evangelist, maging singer, maging ganito, ano ang dahilan? Ba't niya nilikha si Adan at si Eva? Wala naman silang ipag-i-intercede.
Tama. Ang layunin ni Lord para mahalin ko ang biyenan ko. Wala namang biyenan si Eva at saka si Adan. Biyenan, di ba? Ang layunin mo ay para sambahin siya. At pagka sinamba mo at ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, lahat sa buhay mo aayos. Yan ang dahilan. At doon sa Psalm, alam niyo po, natutuwa ako, hindi ko lang pwedeng i-ano dito. Yung sa Psalm 107, verses 8, sabi ni Haring David, "Oh, that men would praise His name." Bakit gano'n na lang ang exasperation ni Haring David? Sa verse 1 to 7, sinabi niya lahat ang mabubuting bagay na ginawa ng Lord sa bayang Israel. At sabi ni Haring David, "Oh, that men would praise Him." Diba? Sabi na naman niya, in-enumerate na naman niya yung mga lahat ng mabubuting 4 times. Sa Psalm 107, sinabi ni Haring David, "Oh, that men would praise Him." Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Amen! Ipagkakait mo ba ang pagsamba mo sa Diyos? Walang sumasagot. Amen. Psalm 22, alam nyo, kung alam nyo lang na nananabik ang Panginoon sa pagpupuri at pagsamba nyo, hindi kayo magiging madamot. Amen? Psalm 22 verse 3, siya ay nananahan sa pagsamba at pagpupuri ng kanyang mga anak. Ang hinahanap ng Diyos bago paglilingkod, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang paglilingkod. Pero ang kailangan muna, tayo ay nagpupuri at sumasamba. Amen? Pangatlo, ang Diyos ay nuluwalhati at nalulugod sa ating papuri at pagsamba. Psalm 50 verse 23, in the best days, ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at si Israel ay ikaw pinapupurihan. Sa Message translation, napakaganda. It's the praising life that honors me. So, ibig sabihin, hindi lang yung pagkanta, hindi lang yung pagsayaw. Ang buong buhay mo dapat nagpupuri sa Diyos. As soon as you set your foot on the way, I'll show you my salvation. Kapatid, ang salvation dyan ay hindi yung pagtanggap. As soon as you set your life, nagdesisyon ka na gawin mo ang buhay mo na pagpupuri sa Panginoon, anuman ang gawin ng dyablo na balakid na pagpipigil sa buhay mo, ililigtas ka ng Panginoon. Padalhan kanya ng sakit, siya ang magpapagaling sa iyo. Padalhan kanya ng kahirapan, siya ang magpapayaman sa iyo. Padalhan kanya ng confusion, siya ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Padalhan kanya, you will be saved so sa lahat ng mga bagay. Amen? Sa papaanong paraan, i-dedicate mo yung buhay mo na laging pagpupuri sa Panginoon. Amen? Okay, mahirap ba yon? Amen. So, alam nyo, tayo, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, kung babalikan natin ang ating buhay, hindi nga ako noon marunong magpasalamat Nung wala pa ako sa Panginoon, parang kung hihingi ako ng pasalamat, parang masyado akong napapababa. Kasi hindi ako nagbibigay ng pasalamat. Kasi, ang buhay ko, puro naman kahirapan ang inabot ko. Wala akong ipagpasalamat sa Diyos, mayabang ako no? Pero nakilala ko ang Panginoon, na sa pagpapasalamat, nandun ang susi ng pagtanggap. Natuto akong magpasalamat, hindi lamang sa tao. Alam nyo, meron ding ibang sakit ang mga Kristiyano na nakikita ko Halimbawa, merong inimpress ang Panginoon na tinulungan mo. Sasabihin ng tao na tinulungan mo, "Praise God! Tinulungan mo ako, Panginoon." Pero hindi man lang niya na-recognize yung pinagdaanan ng pagpapala. Sabi, hindi naman si Lord naman ang tumulong sa akin, hindi naman siya. Excuse me, kung hindi siya tumugon sa ng Panginoon, ano ka? Pasalamatan mo at hindi ang ginamit ng Panginoon, sinisiguro ko sa iyo, aani siya, ikaw hindi. Amen? So matuto tayong magpasalamat sa Diyos at sa tao at sa mga tao na ginagamit ng Panginoon para sa atin. Amen? Yan ang sakit ng ibang Kristiyano. Si Lord naman tumulong sa akin Hindi Amen? At wag nating, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, wag na nating mag-regret. Ang word doon ay, we don't regret our past. Kasi nakalibing na yon. Kasi, kung titignan po natin yon, mawawalan tayo ng grace at capacity na magpasalamat sa Diyos. Katulad nga nung sinabi ko last time na merong isang babae na
ano siya, masama ang ugali niya, minurder niya yung asawa niya or whatever, tapos nakakulong siya, nasa solitary confinement, doon sa kanyang solitary confinement, nakilala niya ang Panginoon. At nakakita niya yung kalagayan niya at yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa kanya. Ngayon, gusto niyang bumawi sa Diyos para i-redeem niya yung buhay niya. Kaso mo lang, hindi naman siya makapag-share man lang ng gospel kasi solitary confinement nga, wala siyang kasama. Kung nadala man lang siya sana sa selda na may mga taong kasama, isi-share niya ang gospel, di ba? Sabi niya, paano ko pa mariredeem ang buhay ko? Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanya, yung ako ay purihin mo lamang at sambahin mo ako. Nagbibigay na yon ng kaluguran sa akin. Yan ang layunin ng buhay mo. Pero hindi tayo alam niyo po, ang ating gawa, ang ating ministry ay pagsamba. Amen? Okay. At pang-apat, last na po, ang Diyos ay nalulugod, ang Diyos ay nakikigalak sa ating panambahan. Amen? Kung tayo ay nagpupuri sa Kanya, nagpupuri ka sa Panginoon, sinasabayan ka niya. In your private devotion, kung tayo as a church nagpupuri, sinasabayan niya tayo. Jeremiah 32 verse 40 to 41, and I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from doing them good. Pero mo para ako ni Lord, makikipagtapan ako sa kanila na hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti sa kanila. Kaya alam mo, pagka hindi mabuti, hindi galing sa Diyos. Okay? But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Amen? Zephaniah 3:17, the Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, He will rejoice over thee with joy. Amen? Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kapangyarihan mo ba ang magbibigay tagumpay sa iyo? Tanong. Yes or no? Sino? Kapangyarihan ng Diyos. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay, masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Okay, dahil dito, mga brothers and sisters, ano dapat ang ating tugon? Sabi sa Psalm 150, kanina sabi ni Kathleen bago siya nag-praise, let everything that has breath, praise the Lord! Meron bang hiningayang katabi mo? Sabi mo, magpuri ka. Kasi pagka nawalan ka na ng hininga, hindi ka na makakapagpuri. Amen? Psalm 66 verse 2, sing out the honor of His name, make His praise glorious. Amen? Sa Tagalog, at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri kanyang ialay, sa kanya'y ialay, awitan siya, luwal hatiin siya. Yan yung Psalm 66 verse 2 na kinakanta natin. Okay? So, sabi sa Revelation, hindi ko nabubuksan, 4:11, we were created for His pleasure. Tayo ay nilikha para maging kaluguran ng Diyos. Okay? Isaiah 43 verse 21, tayo ay nilikha para sa Kanyang kaluguran. It is our duty, sabihin mo duty, to praise God. Amen. At nakakatuwa, ang duty na ito ay napaka-pleasurable. Hindi mabigat, nakakatuwa. Nakakagaan ng buhay. It is our absolute obligation. Hindi lamang sa pag-awit, pagsayaw, kundi sa ating lahat ng ating ginagawa. Alam nyo, we are bound by His love to praise Him. Hindi tayo inuobliga ng Panginoon na magpuri na napipilitan. Gusto ng Panginoon dahil sa Kanyang pag-ibig na nakabigkis sa atin, out of that love, magpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Alam niyo, ang mga taong hindi nagpupuri, hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sa mga tao na lagi nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, walang hanggang papuri ang ginaalay sa Diyos. Gusto ba niyong maranasan ang kabutihan ng Diyos, mag-alay ng walang hanggang papuri? Last verse, Hebrews 13:15. Tingnan natin. Maraming mga pagkakataon
Dahil sa kaganapan sa ating buhay, iniwanan ka ng asawa, kulang ka sa pambayad ng tuition fee, pambayad ng tubig. Napakarami nating issue sa buhay. Inaway ka ng biyenan mo, nalugi ka sa negosyo, nanakawang ka, naakyat bahaygang ka. Alam nyo, hindi po natin maiiwasan yon sapagkat tayo ay nabubuhay sa mundo na ang prinsipe ay si Satanas. Ngunit dapat lagi nating isipin na ang hari natin ay ang Panginoon. Alam nyo ba kung bakit si Satanas ay hindi tinatawag na hari? Ha? Tingnan nyo nung i-describe siya doon sa Jeremiah, sa Ezekiel ba yun? He is the prince of Tyre. Hindi siya hari. Bakit? Ang hari ang nagmamay-ari at lumikha. Ang prinsipe ay kinuha lamang inang ibinigay ng hari. Si Satanas, kinamkam lang niya itong sa atin. At ang sumatotal, ang Diyos pa rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Kaya huwag niyong purihin ang dyablo, parihin natin na Panginoon. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ano daw ang bunga ng ating bibig? Pasasalamat, hindi chismis, hindi paninira, hindi yung wala tayong pera, hindi yung nararanasan natin. Ang bunga ng ating bibig ay pasasalamat sa ating Diyos sapagkat pagka tayo ay nagpasalamat at nagpuri, ang kasagutan ay darating. Amen? Na-bless po ba tayo? Sino dito ang nangangako sa Panginoon? Lord, magpupuri ako sa iyo. Sige, panalangin natin. Let us lift our hands to the Lord. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Lalo na sa mga anak mo na ngayon pa lamang nakarinig ng kapangyarihan ng pagpupuri. We purpose in our hearts, Panginoon. Kami ay, Lord, nagdidesisyon na mula sa oras na ito, ikaw lamang ang aming pupurihin. Dalangin namin na ikaw, banal na Espiritu, ang magkontrol sa aming mga bibig at ang aming mga dila, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na aming Diyos, papuri ang lumalabas sa aming mga bibig. Sa mga pagkakataon na nahihirapan kaming magpuri at sumamba, sapat ang iyong biyaya sa amin. We'd rather worship the Lord crying than not to worship Him at all. Marami pong salamat sa iyo. Tulungan mo kami. Panginoon, ang bagay na ito ay mag-isa buhay namin. Salamat sa iyo. Ito ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah.